Alright, so here am I again mga katidiki. Mayroon na naman akong pagatutuan ngayon. Ang unit na imarites ko sa inyo, isang Ford Ranger 2.2 engine. At kahit di po kayo nagtanong, galing pala ito ng Tabogon, Cebu. Alam kong sisiw lang po ito sa mga banggiitang manalagna dyan. Pero sa mga beginners mechanic na katulad ko, lalo na sa hindi pa nakaranas ng ganitong isyo, I suggest na tapusin nyo lang ang buong video nito hanggang sa dulo. Kasi dito ko i-share sa inyo kung paano natin i-diagnose ang isa sa mga dahilan ng low power problem. Na kahit di po tayo gumamit ng X-ray machine ay malulutas pa rin natin ang problema. Alright, so let's begin. Ayan, so hindi na tayo magpadugay-dugay dito. Titingnan na natin to para mag-alaman kung anong problema nito. Ayan, so itry nating paandarin ang makina. Engine start. Ayun. Ayan o. So kita natin ngayon mga kalbularyo ay walang itim indicator light na lumalabas rito. Ayan. So super linis. Kasing linis ng Mr. Clean. Ayan. Pansin natin ngayon na sobrang tuya-tuya ang andar ng makina. So straight to the point na po tayo dito. Hindi tayo gumamit sa ating X-ray machine. Dating gawi, gumamit po tayo ng ating hula-hula o sa Binisaya pa tagna-tagna, para malaman natin kung ano lang ang problema nito. Pakinggan yung mabuti ang andar ng makina ngayon. Halatang halata naman na nagtuya-tuya ang andar ng makina. Ayun. Pakikuha ng tubig, Libon James. Ilagay mo dito. Ayan. Ayan o. So kita nyo ngayon mga kalbularyo. Ayan o, observe po kayo. So gumagalaw talaga yung tubig. Isa po ito sa mga indikasyon na sobrang palyado talaga ang makina. Ayan. So ngayon, ang next step na gagawin po natin dito, buksan mo ang atop ng makina, Libon James. At mayroon pang kisame rito. So tanggalin mo yung kisame. So pasensya na po kayo sa bagong mekaniko natin ngayon. Ay hindi po ito nakapasa ng insito. At kahit kailan hindi ito nag-aaral ng TISDA. Medyo nahirapan ang chief mechanic natin ngayon. Yan, so hanggang ngayon ay hindi pa natanggal. Gamiti og TDK, Libon James. Tanggal dala ko. Ayan, so tanggal dala ko. Okay, gamitan mo na. Ayun. Isa-isahin natin tong ipalabas yung injector socket para malaman natin kung anong injector na nag-malfunction rito. Ayan o. So kita natin ngayon ay walang reaksyon. Dito po tayo sa ikalawang injector. Ayun. So namamatay yung makina. So ibig sabihin ay functional to. At itong number 1, hindi nag-iba yung andar, walang reaksyon. So may suspect na po tayo na may problema dito sa cylinder number 1. Pero i-trace up pa rin natin kung ano ang problema. Baka walang lumalabas na voltage out rito sa mismong socket. Yan, so step by step ang gagawin natin dito. At pupunta po tayo sa cylinder number 3 at cylinder number 4, injector number 3 at injector number 4. Alright, ibalik mong paandarin ang makina, Libon James. At ibalik muna natin to. Let's do it again. So continue po tayo sa cylinder number 3 o injector number 3. Ayan o. So ayan, namamatay rin ang makina. Ibig sabihin ay functional pa rin ito. Yan, so pandarin natin ulit. Alright, so let's proceed to cylinder number 4 o injector number 4. Ayun, so namamatay din. So ibig sabihin yung cylinder number 2, number 3 at number 4 ay okay. Functional yung lahat na injector dito sa number 2, number 3 at number 4. At ngayon mag-focus po tayo dito sa cylinder number 1 o injector number 1. Unang-una, i-trace up lang muna natin yung socket dito. Ayun.
So kita naman natin ngayon na wasto yung signal. So ibig sabihin ay walang problema ang kuryente na papasok sa mismong injector. So ngayon wala na tayong ibang pasingan lang rito. Ipalabas natin ang injector para makita natin kung ito ba talaga ang problema. Alright, okay, patayin mo makina. Idiretso mo sa albularyo, engine ni sa'yo, wiring mo, ayos yan kay Joe Chilo. Baklas na natin at para magkalama na, papalitan natin ito. Hindi na tayo magpunta ng calibration para hindi tayo masyadong matagalan pa rito. So ito lang po ang papalitan natin. Ito po ang ipagpalit natin. Surplus pa rin ang ginagamit natin ngayon. At kita naman ninyo na mayroong marking. So ito po ang luma na tinanggal natin dito mismo. Ikabit na natin to para magkalama na. Manual o automatic transmission, aircon mo kahit sobrang weird. Under chassis, program sa ECU, albularyong mekaniko lang ang crew. Pag di kaya ng mekaniko, idiretso mo sa albularyo, engine ECU o i-wiring mo, ayos yan kay Joe Chilo. Hahong-hong o orasyon, dito to mayagiman sa makina, to seryoso. Ayan, so dahil sa malapit na ang eleksyon, pinarehistro ko agad ang injector o tinatawag na injector coding. Ito po ay palagi nating tandaan at huwag kalimutan na isa po ito sa mga proseso para mapatino din natin ng maayos ang function nito at sa ganon ma-recognize din ng ECU na may bagong nanirahan sa kanyang teritoryo na hindi maaan na estranghero. Yan, umaandar na ang makina. Okay, so para walang daya, ikabit mo ang atop dyan, Lebon James. Yan o, so hindi na lang natin muna kinabit yung kisame. Diretso na lang po tayo sa bubong. Ayan, so para mayroon tayong comparison sa before and after, lagyan pa rin natin ng tubig ang makina para makita natin yung galaw. Okay, lagyan mo, Lebon James. Ayun o, so kita nyo ngayon mga kaalbularyo. Ayun, halatang halata naman na hindi masyadong gumagalaw yung tubig. At feel na rin natin ngayon yung andar ng makina. Pakinggan nyo ang andar ng makina ngayon. At itry lang muna nating i-rev ang makina. Okay, rev. Yun, rev. Ayun, narinig naman natin ngayon mga kaalbularyo ay sobrang smooth na talaga ang andar ng makina. Ugaliin talaga natin na bago pa natin ipaalam sa may-ari kung magkano ang kanilang bayranan, siguraduhin lang muna natin na hindi tayo masyadong maulawan, kaya nag-road test muna kami rito. Tingnan nyo mga kaalbularyo, ay naka 100 na po tayo. At medyo delikado yung gisunod-sunod natin, so hinto-hinto lang muna tayo ng konti-konti. So ganyan lang po ang ating ginagawa, nagpalit lang po tayo ng injector. Alright, so maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Daghang salamat. Babo.